chapter 4, ito po ay kailangan intindihin kapag kasama po ang chapter 5 ng Revelation. Nang ibig sabihin, kapag pinag-aralan po natin ang chapter 4, ang chapter 4 at chapter 5 ay magkadikit. Nagkakaisa ho sila. Iisang eksena, iisang pangitain ho sila. Hindi po pwede pag-aralan ng chapter 4 na hiwalay sa chapter 5. At hindi rin po pwede paghiwalayin ang chapter 5 sa chapter 4. Dahil kung natatandaan po natin, nung pinag-aralan po natin ang chapter 2 hanggang chapter 3, ang location po ng mga chapter na ito ay nasa lupa. Dahil ang kinakausap po ng ating Panginoon Hesukristo po dito ay ang 7 iglesia na nasa Asia Minor. Kaya ang location po ng chapter 2 and 3 ay nasa lupa. Subalit, pagkatapos po ma-assess ng ating Panginoon Hesukristo ang 7 iglesia, ang eksena ay wala na ho sa lupa. Nasa langit na. Nang ibig sabihin, ano po ba ang ginagawa ng Diyos habang ang iglesia ay inuusig? Ano po ba ang nangyayari sa langit habang dumaranas po ang iglesia ng pagsubok, pag-uusig, at anumang klase mga trahedya na kanilang hinaharap? Yan po ang sinasagot ng chapter 4 and chapter 5 of Revelation. Kung ang chapter 3 and chapter 2 ay nakasentro po sa lupa, ang chapter 4 at chapter 5 ay nakasentro po sa langit. So ngayon, sa ating pag-aaralan po nitong gabi, makikita ho natin mga kapatid kung ano po ang nilalaman ng langit. Dahil kapag pinag-usapan po natin yung salitang langit, iba't iba po ang pananaw ng tao pagdating po sa langit. May mga naniniwala na ang langit po ay punong-puno ng puting kulay o punong-puno ng mga anghel na sanggol na may mga pakpak. Pero makikita ho natin mamaya kung sino po ang Diyos na ating pinaglilingkuran at saan po ang destination na ating pupuntahan balang araw. So simulan po natin dito sa talatang 1. Ang sabi po ng Biblia, pagkatapos nito, after the 7 churches has been assessed, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Now, there's a few things na makikita po natin in chapter 4 verse 1. Unang-una, sinabi po dito, bumukas ang pinto sa langit. Pangalawa, nabanggit din po dito, may boses na parang trumpeta. At pangatlo, nakalagay, nagsalita yung boses at sinabi, umakyat ka rito. Now, napaka-importante that sa pagsusuri po ng salita ng Diyos, lalo na sa bawat talata, meron po itong mga pinapahiwatig, meron po itong mga bagay na nais po i-emphasize ng banal na Espiritu. Halimbawa, anong ibig sabihin na bumukas po ang pintuan sa langit? Well, dahil po ang Book of Revelation, marami po itong kaugnayan sa lumang tipan, sigurado may nakatali na naman isang lumang tipan na teksto dito po sa nabanggit, bumukas ang pinto o pintuan sa langit. At ito po ay makikita mga kapatid sa Ezekiel chapter 1 verse 1. Kung atin po babasahin ang Ezekiel chapter 1 verse 1, meron po itong kaugnayan sa binanggit po ni Juan dito ho sa chapter 4. Dito ho tayo sa Ezekiel chapter 1, beginning at verse 1. At tignan nyo po ang nakalagay ho dito. Sabi po ng Biblia sa Ezekiel chapter 1, beginning at verse 1, Ako si Ezekiel, isang pari at anak ni Buzi,
Isa rin ako sa mga bihag na dinala sa Babylonia. Nakatira ako roon o noon sa pampang ng ilog ng Kebar, kasama ang iba pang mga bihag nang biglang pumukas ang langit. Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at ipinakita niyo sa akin ang mga pangitain. So notice how it says here, kasama ang iba pang mga bihag nang biglang bumukas ang langit. Pinuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at ipinakita niyo sa akin ang mga pangitain. Na sa madaling salita, sa lahat ng mga propeta na mababasa po natin sa Lumang Tipan, si Ezekiel lang ang may gaytong klaseng deskripsyon na unang-una, pinuspos siya ng banal na Espiritu. Pangalawa, may nakita po siya pangitain na bumukas ang langit. Ngayon, ang ibig sabihin po niyan is that ang pagkilos ng banal na Espiritu kay Ezekiel sa Lumang Tipan, ang siya ring kumikilos kay Juan, who is revealing these things dahil po sa mga pangitain na kanyang nakita. So ngayon, masasabi po natin that si John the Revelator, he is in the category of prophets. Kaya ho natin sinasabi that the book of Revelation ay yung huling prophetical book. Dahil ito na po talaga mga kapatid, yung huling pangitain, huling pahayag ng Diyos concerning about the future. So dahil po ang chapter 3 and chapter 2 ng Revelation ay nakatuon po kung ano ang mangyayari sa iglesia, pagdating sa chapter 4, nais po ipakita ng Diyos kung ano ang pinaplano po niya pagdating po sa history. Now, bukod pa ho sa nabanggit po dito, kung babasahin po natin ang chapter 11 ng Revelation, tignan niyo po ang nakalagay sa chapter 11 of Revelation. In chapter 11, beginning at verse 12, tignan niyo po ang nakalagay. Sabi ho dito, narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat ka rito o kayo rito, at habang tinitignan sila ng mga kaaway nila, pumapaitas sila sa langit, sakay ng ulap. Now, yung binasa po natin in chapter 11, hihimayin din po natin yung balang araw kung lolobin ng Diyos. Pero kapag pinag-aralan po ang chapter 11, dito ho natin makikita ang dalawang saksi na isinugo ng Diyos na pinatay ng mga rebelde, na pinatay ng mga sumasamba sa halimaw o sa Antikristo. Ngayon, nung ang kanilang mga katawan ay pinatay, ang sabi po ng Biblia, after 3.5+ days, sila po ay bumangon. They were raised from the dead. At ang sabi po ng salita ng Diyos dito, may tinig mula sa langit na sinabi, umakyat ka rito. Now, why is that significant? Dahil kung tatanungin po natin, we see na bumukas po ang langit, and we also see a voice, umakyat ka rito. But you need to focus in point number 2. Sino yung boses na nagsasabi, umakyat ka rito? Dahil hinalintulad po yung boses sa isang trumpeta. Ngayon, the only time na binanggit po yung boses na parang trumpeta is not in chapter 2, not in chapter 3, but in chapter 1. And in chapter 1, verse 10 ng Revelation, tignan ho natin kung saan nanggagaling yung boses na parang trumpeta. In chapter 1, verse 10, tignan niyo po ang nakalagay. Chapter 1, verse 10. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Now, ang tanong ho dito, ayon po sa chapter 1, nung pinag-aralan ho natin yan, sino ang nagsugo kay Juan na ipangaral yung sinasabi ng Diyos sa 7 iglesia? Si Jesus.
Na sa madaling salita, yung boses na narinig muli ni Juan na nagsalita ho sa kanya, umakyat ka rito, is most likely ang boses ni Jesus. Now, what is the significance of this? It means, marami po mga tao na may nais na pumasok sa langit, pero ang pintuan ng langit ay sarado. Pero nung nagsalita si Jesus, umakyat ka rito, bumukas ang pintuan ng langit. Ito'y nagpapahiwatig ho sa atin that the only way na magkakaroon po ang tao ng access sa langit is kung siya'y iimbitahin ni Jesus. The only way na makakapasok po siya sa langit is if Christ gives them the entrance into the kingdom of God. So that means, kung wala po si Kristo and His invitation, there is no way makakaakyat si Juan sa langit. So ngayon, ano po yung mga bagay na nakita po ni Juan sa langit? Balikan po natin ang chapter 4 at dito po tayo in verse 2. Sabi po ng Biblia, bigla na lang akong napuspos ng banal na espiritu. So kagaya po niya si Ezekiel. At nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo. Now, here is something that we must not miss. Ang unang nakita ni Juan ay hindi anghel. Ang unang nakita ni Juan ay hindi mga ginto na bagay. Ang unang nakita po ni Juan ay hindi yung mga ibang nilalang na likha ng Diyos. Ang unang nakita niya ho dito is the throne. Ngayon, gaano po ba kaimportante ang salitang throne in the book of Revelation? Ang salitang throne is so important na binanggit po ito ng 47 times in the book of Revelation. Ganyang kaimportante ang salitang trono in the book of Revelation. At kapag ginagamit po yung salitang throne o trono in the book of Revelation, most of the time, may kinalaman po ito sa autoridad. May kinalaman po ito sa kapangyarihan. May kinalaman po ito sa pagmamay-ari. May kinalaman po ito sa pagiging soberano. Pero on the minority usage of throne, kapag ginagamit po yung salitang throne minsan in Revelation, tumutukoy din po ito minsan sa mga evil dominion na makikita ho natin in Revelation 13. So the first thing that John sees kapag siya'y umakyat sa langit o noong siya'y umakyat ay ang trono ng Diyos. That is the very first thing that he sees. Pangalawa, sabi po niya dito, merong nakaupo. And verse 3, na nagniningning tulad ng mamahaling mga batong jasper at cornalina. Sa wikang English, sardius. At nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. Now, there's a few things that you will notice about this throne. Number one, the throne is said to have someone on it. Pangalawa, the person who's on the throne, his appearance was like precious stones. And lastly, there is a circling or around the throne rainbow. Now, you want to ask the question, anong ibig sabihin po nun that there are precious stones na nakita po doon sa nakaupo sa trono? At bakit napaka-specific na mga batong na binanggit ho dito? Now, there are many stones na binabanggit po sa Lumang Tipan. The topaz, the onyx. Pwede namang gamitin po gold. Pero ang binanggit po dito is jasper, sardius, and the rainbow is somewhat almost like an emerald in color. Now, remember,
we must understand that kapag binasa po natin yung mga bagay ho na ito, it is not to be understood bilang literal. Nang ibig sabihin, dahil po ang Diyos ay Espiritu, hindi nangangahulugan na siya po ay nakaupo sa isang literal na upuan o trono. Dahil ang Espiritu, walang kamay, walang paa, walang katawan ho yan. So ang pinapahiwatig ho sa atin ng Revelation sa pangitain po na ito is anthropomorphic language. Kinakausap po si Juan sa pamagitan po ng isang pangitain upang maunawaan po niya kung ano ang description ng Diyos sa pagiging soberano. So ngayon, kung nabanggit po ang salitang trono na 47 times, ang nilalarawan po nito mga kapatid is sovereignty. Yan ang nilalarawan po niyan. Nang ibig sabihin, ang unang nakita ni Juan ay ang Diyos na may hawak ng buong kalangitan. Kontrolado po niya ang lahat ng bagay. Di ba natutunan ho natin sa chapter 2 and 3 ng Revelation, inuusig po ang iglesia dahil hindi sila nagpapasakop sa mga emperador, sa mga naghahari-harian, dahil sa kanilang pananaw, sila ang hari. Pero ang nakita ho ni Juan, hindi si Caesar, hindi ang emperador, hindi ang gobyerno, hindi sino man ang nagmamay-ari ng buong mundo, kundi ang Diyos. Yun ang una po niya nakita. God is sovereign. Pangalawa, someone who is seated on it. Now, we could ask questions po dito. Dahil ang Diyos ay Trinidad, ilan o sino sa tatlong persona ang masasabi po natin nakaupo sa trono? We know sa ibang talata si Jesus ay nakaupo sa trono. Alam din po natin na ang banal na Espiritu ay malapit sa trono. Pero most likely, ang binabanggit po dito na nakaupo is the Father. Tatandaan ho natin, chapter 4 ay nakasentro sa Diyos Ama. Chapter 5, nakasentro sa Panginoong Hesukristo. So ang eksenang ito in chapter 4 ay ipinapakita ho sa atin ng banal na Espiritu sino ang Diyos Ama at ano po ang nagiging reaksyon ng mga banal na nilalang kapag nakita nila ang Diyos Ama. Yan ang nangyayari sa chapter 4. So dahil alam ho natin kung sino po ang nakaupo at sino po ang may hawak ng lahat ng bagay, ano naman po ang ibig sabihin ng mga precious stones? Sa sinaunang panahon, sa panahon po ng Old Testament, at pati na rin po sa panahon nila Juan at ng mga ibang apostol, napakahirap po na makakuha ng mga batong mamahalin, ng mga batong magaganda, kagaya po nito. Kaya binabanggit po ng Biblia that God the Father appeared. Hindi yung trono ang parang ganito, kundi yung nakaupo ay hinalintulad sa isang mamahaling mga bato like sardius and jasper. Now, ang jasper, sardius, and emerald has the color of red, green, yellowish, depende po kung anong klaseng bato ho ito. Pero ang nais po iparating ng vision is that ang kagandahan na nakaupo sa trono cannot be compared to anything. Ganon po siya kaganda. Ang Diyos Ama ay napakaganda mga kapatid. He is compared to the most expensive and most beautiful and most rarest stones. Hindi lang po siya may hawak ng lahat ng bagay, pero napakaganda ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Pero hindi lang po natapos diyan. Sabi din po ng Biblia, habang siya'y nakaupo, merong umiikot na rainbow sa kanyang trono. Now, ang salitang rainbow sa Biblia, there's about only 3 occurrences, at least to my knowledge, na binanggit po yung salitang rainbow in the Bible. 2 ang nakapaloob po dito. And the other one is in Genesis. Now, here's what's interesting. Why is there a rainbow around the throne of God the Father? Well, kung natatandaan po natin, when you read Genesis chapter 9, pagkatapos po na tanggalin ng Diyos ang baha, nagbigay po siya ng kasunduan kay Noah. Ngayon, yung kasunduan po na yon is a rainbow.
At makikita ho natin na yung kasunduan po na yun ay hindi lang po sa panahon ni Noah, hanggang po sa panahon po natin, meron pa ring rainbow. At ano po ang kasunduan po na yun? Hindi nawawasaki ng Diyos sa pamagitan ng baha ang mundo. Pero talagang ibig sabihin po ng rainbow ay ang katapatan ng Diyos. So sa madaling salita, ang nakaupo sa trono, hindi lang ho siya soberano, hindi lang ho siya maganda, pero siya'y isang tapat na Diyos. He is a covenant-keeping God. So we've come to learn, mga kapatid, that ang Diyos Ama, according to verse 2 and 3, hindi lang po siya soberano, hindi po siya more beautiful than any precious stones, but He is a covenant-keeping God. And why is that important? Well, ano po ba ang dinadanas ng iglesia? Pagsubok? Trahedya? Pag-uusig? Ngayon, nung makita ni Juan kung sino ang may hawak ng buong sansinukob, itong Diyos na kontrolado po ang kasaysayan from beginning to end, lahat ng kanyang ipinangako sa kanyang simbahan ay matutupad. Bakit po? Because the rainbow symbolizes the faithfulness of God. Hindi nawawala yung rainbow na yon. At ang ibig sabihin po nun is that this everlasting and sovereign God, He is eternally faithful to His people. He is eternally faithful to His promises. Hindi kanya bibiguin. So nung mga ipinangako po niya sa iglesia, nung sabihin po niya sa mga 7 iglesia, kung mananatiling kayong tapat sa akin, kung kayo'y magtatagumpay, makakasama ninyo ako. Makakasama ninyo ako. Hindi ko na buburahin ang inyong mga pangalan mula sa aklat ng buhay. At bakit ano sabi yun? Dahil siya'y tapat. Yun ang nilalarawan ng rainbow po na yun, mga kapatid. Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, tingnan niyo po ang nakalagay dito sa talatang 4. And this is where it gets very, very interesting. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. So ngayon, after we have seen who the Father is, naibali naman po ang pansin dito sa tinatawag the 24 elders. 24 elders. Ngayon, sa lahat ng mga paksa in the book of Revelation, buot pa ho dun sa millennium of chapter 20, ang isa sa mga pinagdedebatehan ng mga Kristiyano ay yung identification ng 24 elders. Sino ho sila? Well, sa mga ibang commentators, there are at least 6 opinions kung sino ho sila. So, ibibigay ko lamang po yung mga buod. Ang alam ng po natin sa 24 elders is that sila po ay nakaupo sa mga trono. Pangalawa, they are around the throne of God. So, I want you to put this in your mind. Picture this. Nakaupo ang Diyos Ama sa kanyang trono, pero ang nakapaligid ho sa kanya ay 24 na elders. So throughout the history of the church, ito po ang mga naging interpretation patungkol po sa identity ng 24 elders. Number 1, ayon po sa pananaw po ng iba, ang 24 elders represents the 24 priests in 1 Chronicles chapter 24 hanggang 25. Ngayon, hindi ho natin babasahin, but you can read in your own time. Kapag pinag-aralan po ang unang Kronika 24 at 25, ayon po sa nakasaad sa mga kabanatang yan, itinalaga ni Haring David ang mga pare sa pamagitan po ng isang istruktura with 24 heads na mamumuno upang makapagbigay ng serbisyo sa templo. Okay? So that is one interpretation. Yung 24 elders ay tumutukoy po daw sa 24 priests na naglilingkod sa Diyos. Number 2, the 24 elders ay tumutukoy po sa zodiac signs.
in Babylon or Babylonian myth. Now, of course, pwede na ho natin burahin yan. Why? Because hindi kailangan gumamit ang Diyos ng any Babylonian myth to try and prove His own point. Kumbaga, He can do it, but this is very unlikely. Pangatlo, this refers to the 12 tribes of Israel and the 12 apostles. Yan ang pananaw po ng ilan. Because 12 plus 12 equals 24. So 12 from the tribe of Israel, 12 from the apostles. Ang problema lang ho dito mga kapatid is that si John the Revelator, parte po siya ng 12 eh. So does that mean nakikita niya ang kanya sarili doon? It's very unlikely. The next view is that this refers only, that's the key word, to Old Testament saints. So, may mga katuruan, kagaya ho nito, yung mga nakaupo dyan, sila Moises, sila Abraham, kasi nabanggit nga sa Mateo 20, 21 at 22, na uupo ang mga ito katabi si Abraham, si Isaac at si Jacob. Meron naman naniniwala that bahagi po dyan, sila Isaiah, sila Jeremiah, and everyone else. Okay? So yan po ang paniniwala po nila. Pero sa lahat ng mga binabanggit po dito, there's another view that seems to be very weighty and probable. Angels. Na yung mga anghel na ito, ang kanilang function, ayon po sa gaytong pananaw, is to represent yung mga Kristiyano dito sa lupa. Now what does that mean? It means that in the Bible, hindi ikinakaila po talaga ng Biblia that tayo po ay may mga guardian angels. Yun ang tinuturo eh. Kung babasahin po natin ang unang Korinto 11, kitang-kita ho natin doon tuwing nagpupuri ang simbahan, kasama natin ang mga anghel. O kapag tayo po ay namumuhay kay Kristo, ayon po sa Mateo 18, sabi ng Biblia, nire-report ng mga anghel nila ang kanilang mga ginagawa sa Diyos. At may binabanggit din po sa Hebreo 13 that maging mabuti po tayo sa lahat ng tao at papasukin mo sa iyong bahay ang mga dayuhan dahil maaari pinapapasok mo ang mga anghel. So, according to this view, the 24 elders na nakaupo sa trono na may 24 crowns, each of them having a crown that's golden, represents angels on behalf of the church. Now, bakit po ito ang pinangahawakan, at least from what I've read, majority of interpreters of Revelation take this view. And the question might be, bakit majority ang naniniwala sa gaytong pananaw? Dahil unang-una mga kapatid, ano po ba ang uri o estilo ng pagkakasulat ng Revelation? It is apocalyptic literature. And kapag pinag-aralan po natin ang apocalyptic literature, lalo na sa mga aklat ng Enoch at yung mga iba pang mga pseudepigraphal, apocryphal books, karamihan po sa kanila, they have angels that are in the heavenly sphere. Pero, maitatanong po natin, ang anghel po ba may korona? Ang anghel po ba nakaupo sa trono? Teka lang, di ba ang Diyos ang nakaupo sa trono? Ito yung mga ilang teksto na nais ko po maipresenta ho sa atin upang makuha natin kung bakit matimbang ang pananaw na ito. Let's begin first with, ang anghel po ba ay nakaupo sa trono? Basahin po natin ang Colosas, Kapitulo 1. Colosas, Kapitulo 1, at simulan po natin dito sa talatang 15. Colosas 1, talatang 15. Tignan niyo po ang nakalagay. Colosas 1, talatang 15. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos
at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat na nasa langit at na nasa mundo. Ang nakikita, pati na rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. In English, napakalinaw, verse 16. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Look at this. Whether thrones, or powers, or rulers, or all authorities, all things have been created through Him and for Him. Now, nakuha at nadali ng mga tagapagsali ng Tagalog yung salitang thrones. And they said, ito yung mga espiritong namumuno. Nang ibig sabihin mga kapatid, ang 24 elders, kung ito nga po ang pinakamatimbang at majority view, these are angels na may mataas na katungkulan sa langit. Mataas po ang kanilang katungkulan. Nakaupo po sila sa trono hindi dahil mas mataas sila sa Diyos, but rather binigyan sila ng Panginoon ng ganyang klaseng otoridad to be near His throne. Now, here's another question. If this is referring to angels, ang dagdag pa ho ng iba is that yung mga anghel na nakaupo sa langit, sila po ay itinuturing mga councils or the heavenly council. Now, here's another question. Dahil ang Diyos, alam naman ho natin, He doesn't need any counsel. Kahit kanino. Who has counseled the Lord? Sabi ng Biblia. Who has given Him advice? Wala. But why is there a counsel? That counsel, mga kapatid, makikita ho natin mamaya, is there to demonstrate the glory of God. Hindi niya ho sila kailangan, but God still created them to demonstrate His glory. I'll give an example. Dito po tayo sa unang hari, Kapitulo 22. In 1 Kings, chapter 22. Unang hari, 22, talatang 19 hanggang 21. Natatandaan niyo po ba si Micaiah? Ito po ang nakalagay sa verse 19 hanggang 21. Sinabi pa ni Micaiah, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at may mga makalangit na nilalang na nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Ahab para lusubin ang Ramot Gilead upang mamatay siya roon? Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon na nagsabi, ako ang hihikayat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon sa papaanong paraan. Sumagot siya, pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab. Sinabi ng Panginoon, lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya. So, notice the parallels po dito. In Revelation 4, may nakaupo sa trono. And around the throne, may mga nilalang na nakaupo sa trono. Sa unang hari 22, nabasa ho natin, ganyan na ganyan din ang nakita ni Micaiah. May Diyos na nakaupo, pero sa kanyang kaliwa at kanan, there is a heavenly council. Now, how that works, hindi ko ho alam. Pero, ito lang ang masasabi ko po mga kapatid. Kung mga anghel ho ito, ano po ang katibayan na hindi sila mga mananampalataya? What is the proof? What is the proof that they're not saints? Bakit natin iginigiit, at least according to this view, na sila po ay maaring mga anghel? Unang-una, dahil they make it very clear that yung mga inaawit ng church, hindi nila kayang awitin. So where do we find that? Let's go here in chapter 5, verse 9. Tignan niyo po yung inaawit ng simbahan at inaawit ng mga anghel
magkaiba. Chapter 5, verse 9 to 10. Tignan niyo po ang nakalagay dito. So Revelation chapter 5, verse 9 to 10. Tignan niyo po yung inaawit ng mga anghel. At umaawit sila ng bagong awit na ito. So ito yung inaawit ng 24 elders. Kayo po ang karapat dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay, at sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkang, wika, lahi at bansa. Verse 10, ginawa nyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Now, what are some key words here? Dahil po may mga kapatid po tayo all over the world na naniniwala that the 24 elders ay tumutukoy po sa mga mananampalataya, they're going to have an exegetical problem. Dahil nung umaawit po ang 24 elders, sinabi po nila, tinubos mo sila. Ginawa mo sila. Now, kung sila ay parte ng iglesia, they would have said, ginawa mo kami. Tinubos mo kami. So mula po dito, pinapahiwatig ho sa atin ng teksto, they are not the same as the church. Kasi kung parte po sila sa mga tinubos ni Kristo, sana ang inaawit po nila, tinubos mo kami at ginawa mo kami bilang mga pari at hari. Pero ang sabi ho dito, ginawa mo sila. So that makes a distinction. Pangalawa, naulit na naman sa chapter 14. Basahin po natin ang chapter 14, talatang 3. Pahayag, kapitulo 14, talatang 3 hanggang 5. Pahayag 14, talatang 3 hanggang 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang 144,000 na tao ay umaawit sa harap ng trono ng 4 na buhay na nilalang at ng mga namumuno. So that's the 24 elders. Bago ang kanilang awit, at walang nakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Now let's pause here. Ayon po sa teksto, sino po ang nakakaalam ng awit na ito? Yung mga tinubos sa mundo. Yung mga tinubos. Hindi binanggit, alam ito ng mga anghel, alam ito ng mga namumuno. Ang nakakaalam ng nito ay yung mga tinubos. Verse 4, sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. So, kapag pinag-aralan po natin yung chapter 14, ano po ang posisyon at location ng living creatures and the 24 elders? Sabi po nila, o sabi po dito, nandito yung 144,000, pero ang nasa harap po nila ay yung mga namumuno at yung mga anghel. Pangalawa, ang umaawit at pwede lang umawit ho dito ay yung 144,000 na tinubos ng Diyos. So nangangahulugan, kung sino man yung binabanggit po dito na 24 elders, hindi po nila kapareho ang simbahan. Makadiyos sila, makapangyarihan dahil sa otoridad ni Kristo at ng Diyos, pero hindi ho sila kapareho ng simbahan dahil sila mismo ang nagpatotoo sa chapter 5, O Diyos, pinupuri ka namin dahil tinubos mo sila. Ginawa mo sila bilang pari at hari. Now, kung sila ay parte ng simbahan, sana ang sinabi nila, ginawa mo kami. Tinubos mo kami. So, mula po sa gaytong pananaw, this is the majority view, at kung tama ho ito, then the 24 elders may in fact be angels or angelic beings. Okay? Pero ano ho ang aking pananaw? Kung nasaan po ang katotohanan, doon lang po ako. And that is, kung ano po yung mas matimbang na ebidensya, and it seems to be that these are angels,
then hesitantly, I would say, the 24 elders may in fact be angels. Okay? Could I be wrong? Absolutely. Could they be the church? Perhaps. Pero at the end of the day, ang Diyos lang po ang nakaalam. Ngayon, kung babalikan po natin ang chapter 4, let's go back to chapter 4, at dito po tayo sa talatang 3, sa chapter 5, in Revelation chapter 4 verse 5, sabi po dito, mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog, at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ang langit pala napaka-busy. Napakaraming nangyayari, not just in the realm of heaven, but just on the throne. This is all within the throne, mga kapatid. So let's pause here for a moment and let's look at kung ano po yung mga nabasa ho natin that's on the throne or within the throne. Number 1, here is what's in the throne. You have 24 elders. Number 2, you have a rainbow. Number 3, ang nabanggit po dito is what? Ang sabi po dito, may lightning. And then you have sounds and thunder. And number 4, before the throne are 7 lamps burning, which represents the Holy Spirit. That's already within the throne. So just in a matter of 5 verses, ito na po yung mga aktibidad na nagaganap sa trono ng Diyos. Now, we know that the 24 elders, may katungkulan po sila. We know the rainbow represents perhaps the faithfulness of God. But what about lightning? Kasi 3 pong elemento na banggit po dito mula po sa nature. Lightning, sounds, and thunder. Bakit kailangan banggitin ng banal na Espiritu with such great precision and specification kung ano po yung mga tunog na yan? Well, sa mga tagapag-aral po ng Lumang Tipan, anong aklat mababasa po ninyo yung 3 elementong yan sa Lumang Tipan? It's in Exodus chapter 19, verse 16. Kung natatandaan po natin mga kapatid, nung buwaba ang presensya ng Diyos sa bundok ng Sinai, ano yung 3 tunog na nandun? Lightning, sounds, thunder. Ngayon, hindi makalapit ang mga tao dahil nanginginig po sila sa presensya ng Diyos. But here's what's fascinating. In your own time, kapag binasa niyo po ang buong Exodus 19, isa lang ang pinaakyat po sa bundok, si Moises. At sinabi pa ho ni Yahweh dun sa bundok na yon, umakyat ka rito. Well, that recalls what happened to John. No one can enter the presence of God unless Jesus bids him entrance. Pero ano ang kinalaman po niyan sa trono ng Diyos? Kasi wala ho sila sa bundok This is in heaven. It means ang Diyos na nakaupo sa trono, hindi lang ho siya soberano, hindi lang ho siya tapat sa kanyang kasunduan at pangako, pero ang kanyang presensya ay nagbibigay po ng takot, isang banal na takot sa sino mang lalapit sa kanya. So this represents His terrifying, powerful, holy presence. Now, sa isang banda mga kapatid, ang Diyos ay malalapitan. Pero malalapitan lamang siya through Christ. Pero subukan mo lumapit sa Diyos na wala pa ho si Kristo, mamamatay tayo. So here is the incomprehensibility ng Panginoon. In one angle, mula po sa Biblia, malalapitan mo siya But in another angle, hindi ka basta-basta makakalapit sa Kanya.
How that works teaches us the mystery and the infinity of God. Ang Diyos ay malalapitan, but at the same time, hindi mo siya malalapitan dahil banal siya. So ang nilalarawan po ng lightning sounds and thunder sa trono is that here is a powerful, terrifying, majestic, holy God. His presence is powerful. Ngayon, what about this? 7 lamps. Kung natatandaan po natin in chapter 1, ang sabi po ng Biblia, nakita po ni Juan sa isang pangitain 7 stars and 7 lampstands. Now, iba ang lampstand sa lamp. Magkaiba po yon. The lampstand, that's the very structure itself. The lamps is a different story. Yung lampstand is where you put the lamps on. Pero yung lamp, siya yung nagbibigay ng ilaw. Now, in the Old Testament, marami po itong binabanggit na 7. And 7 is to be understood as perfection. Halimbawa, basahin nga po natin ang Exodus chapter 25. Dito po tayo sa Exodus chapter 25. Ang lahat ng mga nakikita ho natin dito ay hindi po coincidence. May kinalaman po ito mga kapatid sa templo sa Lumang Tipan. Exodus 25 talatang 37. In Exodus 25 verse 37, ito po ang nakalagay. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Make 7 lamps and put it in order to give light to its vicinity. Moreover, kung babasahin po natin ang aklat ng Bilang, dito po tayo sa Bilang Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 2. Tignan niyo po nakalagay. In Numbers chapter 8 verse 1 and 2, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kung ilalagay na niya ang 7 ilaw, kailangan na maliwanagan ng ilaw ang lugar sa harapan ng lalagyan nito. So, nabanggit po dito, ilan po ilawan ang dapat ilagay sa loob ng templo? 7. Ngayon, sa mga nag-aaral po ng Old Testament, especially when you're in Exodus and in Numbers, and especially in Leviticus, when you read the book of Leviticus, kitang-kita ho natin, and Exodus, that ang gawain po ng mga Levita na pare is twice a day, kailangan nilalight ang lamp. Kasi, kailangan may ilaw sa loob ng templo. But notice yung binanggit po nila, kailangan yung placement ng ilawan is so specific upang makapagbigay ng ilaw on whatever is in front of it. When you study the temple or the tabernacle in the time of Exodus and Leviticus, ito po ang itsura po nun. Nandito po ang ilawan, pero right across from the ilawan ay yung 12 showbread. Ngayon, very specific ang architect design ng Panginoon. He's saying that yung ilaw po na yon has to shine doon sa 12 tinapay or showbread. Now, everything na pinapagawa ng Diyos, meron po yung kahulugan. Bakit kailangang ilawan ang 12 tinapay in the tabernacle? Dahil ang nilalarawan po ng mga tinapay na yan na 12 are the 12 tribes of Israel. Ngayon, kapag yung ilaw ay nasa kanila, ang nilalarawan po ng ilaw is the life-giving presence of God. Now, this is Numbers chapter 8. Bago pa ho dumating ang Numbers chapter 8, ano po ang kailangan? Sumunod muna. Chapter 6 and 7. And when you read chapter 6, ano po nakalagay? May the Lord's face be upon you. May His blessing shine on you. May His glory preserve you. So sa madaling salita, kung dyan po humuhugot si Juan, yung nakita po niya ng pangitain of 7 lamps burning before the presence of God or the throne of God, ay yung banal na Espiritu, ang ibig sabihin po nito is this:
kung ang 7 ilawan sa lumang tipan represents ang presensya ng Diyos, then yung presensya ng Diyos sa kanyang trono sa langit ay ang banal na Espiritu. The all-knowing, the all-powerful presence of God. So that is all taking place sa trono ng Diyos. Ngayon, kung babalikan po natin, ang Revelation chapter 6 naman, and I also don't want us to forget that these 7 lamps, may kaugnayan din po ito sa Zechariah 4, verse 2. Pero dito po tayo sa Revelation 4, verse 6. Tignan niyo ho. Sa harap ng trono ay meron ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. So Revelation 4, verse 6. Ulitin ko ho. Sa harap ng trono ay meron ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. So, buhot pa ho sa mga nabanggit dito, there's a sea like glass, like crystal. Now, sa lahat ng mga pinagdedebatehan ng mga eskolar ay yung salitang sea. Dahil sa lumang tipan at sa Book of Revelation, may nilalarawan po ang dagat according to its metaphorical symbolism or meaning. Halimbawa, sa lumang tipan, nung nilikha po ng Diyos o bago po likhain ng Diyos ang anumang bagay, ang sabi po in Genesis 1 verse 2, na sa ibabaw po ang banal na Espiritu over the waters. Now, sa mga nag-study ng ancient Near East, which means kung ano po yung naging kultura of the neighboring cities and religions ng Old Testament saints, ang paniniwala po in the ancient Near East is that yung dagat, ang nilalarawan po niyan is chaos, evil, and darkness. Kaya kapag napag-aralan po natin ang Revelation 13, makikita ho natin may lumilitaw mula sa dagat yung halimaw o antikristo, which means he comes from evil. So, ang sinasabi po ng ilan is that ang ibig sabihin po ng dagat na parang salamin, na parang kristal, is that may kapangyarihan po ang Diyos over the chaotic evil of the world. Yun ang paniniwala po ng iba. Pero sa isang banda, kapag binanggit po ang salitang sea in the Bible, mga kapatid, it can also represent yung separateness ng Diyos sa mga tao. Halimbawa, ang nilalarawan po ng sea po minsan, especially in the Exodus, is that hindi makadaan ng mga tao to the other side. So kailangang hatiin muna po ito ng Diyos upang makalakad ang mga tao. So ayon po sa ibang pananaw, ang nilalarawan po daw ng sea is another Exodus. Pero, sa pag-aaral po ng Biblia, hindi lang dapat yung sea ang tignan po natin. We have to look at yung mga ibang elemento. Ano po ba ang yung meron, yung dagat? Glass and crystal. Sa Biblia, glass and crystal is mentioned only in a few texts of the Bible. So let's turn here, mga kapatid, in chapter 22 ng Revelation. Chapter 22, verse 1. Hindi natin dapat ipagkahiwalay, o ipaghiwalay rather, ang sea, glass, and crystal. You have to put them together. Let's go to chapter 22, verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Revelation chapter 22, verse 1 and 2. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, 1 beses sa bawat buwan, at ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. So,
Buhod pa ho sa Revelation 22, nabanggit din po ito sa Ezekiel 1 verse 22. Ganyan na ganyan din ang nabanggit po dyan. Ngayon, kung tama ho ang interpretation po na ito that yung sea na binabanggit po dito ay kapareho na binanggit sa Revelation 22, then ang ibig sabihin po niyan is, yung dumadaloy po mula sa trono ng Diyos is spiritual life, pagpapala. Now, ang tutol ng ilan is that yung binasa natin kanina sa chapter 22 ng Revelation, hindi dagat ang binanggit doon. River. So the argument is, ang dagat tsaka ang ilog hindi parehas. And that's true, at least from an English and a contextual standpoint. Subalit, kung yung sea at yung ilog are both crystallized in its appearance, and they're from the throne of God, which indicates it's not evil, then most likely, the most probable, in my opinion, interpretation po dito is that the sea could in fact represent the beauty, the blessing, and the life-giving power of God. Okay? Now, could I be wrong? Absolutely. But if we look at chapter 22, verse 1, and Revelation chapter 4, and you compare the two, there's no other na binanggit po dito maliban ng po doon sa dalawang teksto na yan. Whatever the case might be, it shows the glory of God. Ngayon, pagdating po sa talatang 7, actually, let's continue verse 6. May mga nabanggit pala ho dito. Let's go back to chapter 4, verse 6. So pagkatapos po na mabanggit yung kasing linaw na kristal na dagat, sabi ho dito, nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang ng punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Now, ang isa pa ho na banggit po dito, besides the sea, nabanggit din po dito mga kapatid, 4 living creatures. Okay? Now, in your own time, I want you to look at this. Yung 4 living creatures na binabanggit po sa Revelation is almost exactly the same as yung mga anghel na binanggit sa Ezekiel chapter 1. And in Ezekiel chapter 1, yung mga anghel na binanggit po dito ay tinatawag cherubs. O sa Tagalog, cherubim. Mga cherubs. Pero, you will notice something different. Kapag pinag-aralan niyo po ang Ezekiel chapter 1, ang sabi ng Biblia, yung mga anghel, 4 ho sila eh. Yung mga anghel na binanggit sa Ezekiel 1, they only have 4 wings. Pangalawa, ang bawat anghel out of the 4 ay may 4 na mukha. Dito, these 4 individually, hindi 4 na mukha, kundi each one of them ay may mga kanya-kanyang mukha sila. Pero sa Ezekiel 1, 4 ang mukha ng bawat anghel at 4 lang din ang kanilang pakpak. In Revelation 4, 6 ang pakpak po nila at isa ho ang kanilang mga katawa o isa lang po ang kanilang mga mukha. At yung mga mukha na nabanggit po dito ay makikita ho natin mamaya. Pero ipagpatuloy ho natin. Verse 7. Ang unang nilalang ay parang leon. Ang pangalawa ay parang guya. Ang pangatlo ay may mukha na parang tao. At ang pang-4 ay parang agilang lumilipad. So burahin muna po natin ito. Okay? Sabi po ng Biblia, ano po yung mga mukha po nila? Tao. Ano po yung isa? Leon. Ano po isa? Or we could say ox or calf. Okay? And the last one, agila. Now, sa lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos, why, or rather, out of the 3, or out of the 4,
itong tatlo ay masasabi po natin mga hayop. Okay? Pero bakit yung mga hayop po na yan ang binanggit po ng Biblia? Why not bear? Why not dove? Why not snake? Why lion, ox, and agila? Now, kagaya po ng 24 elders, marami din po itong interpretation. Pero I will only give you the summary, what I find to be the most convincing. In the animal kingdom, who is the mightiest in the jungle? Lion. Out of all the cattle, which is the strongest? The ox. And of all the birds, who is the most powerful? The eagle. And when it comes to all creation, who was the one that God created in His image and likeness? Man. In other words, kung tama po ang interpretation po na ito, ang mga anghel na nilikha ng Diyos represents one of the highest orders of creation na kanyang nilikha. Now, it's bizarre. If you come to think about it, parang mukha ng tao ang isa pero punong-puno ng mata. Can you think about that? Minsan nakikita po natin sa telebisyon, napaka-cute ng anghel. But people don't understand kung ano talaga itsura ng isang anghel. Could you imagine a person, imagine niyo po yung mukha ko, punong-puno ng mata. Back and forth. Front and back. 6 na pakpak. Yan ang itsura ng mga ilang anghel sa Biblia. Pero what's fascinating is, kung sa Ezekiel 1, mga cherubim po sila, maaari, on 2 accounts, yung binanggit po na 4 na nilalang could either be another form of angelic group or they could also be another form of cherubim na binabanggit. Now, sa Biblia, ang bawat anghel ay may mga katungkulan ho yan. May tinatawag na archangel, si Michael. Ang trabaho po ng archangel ay makapagbigay ng defense or is a warring angel. Mahilig makipagdigmaan. And then may mga tinatawag na seraphim. Ang seraphim, makikita po natin mamaya, sila po ay mga worshiping angels. Pero kapag sinabi po cherubim, ang ibig sabihin po niyan, mga anghel na tagapagbantay. Halimbawa, nung nagkasala si Adan at si Eva, anong anghel ang pinadala ng Diyos? Cherubim or cherubim. To guard what? The garden. And when you look at the temple, lalo na the Ark of Covenant, you have 2 cherubims that are facing each other, representing, guarding the presence of God. Now, these angels, mga kapatid, makikita ho natin ang kanilang function po mamaya. And throughout the rest of our study in the book of Revelation, they have 2 functions. They are prophetic angels. Nang ibig sabihin, ibinibigay po nila ang ibig sabihin ng mga pangitain o simbolo. Pangalawa, they are worshiping angels. So yung 4 nila lang na binabanggit po dito are number 1, prophetic, because they interpret the prophetic meaning. And number 2, they are worshipers. Paano po sila naging worshipers? Basahin po natin ang talatang 8. 6 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan, which could probably mean that meron po silang function that they know many things. Marami po silang alam. They are reporting angels. Pero tingnan niyo ho ang ginagawa nila. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng banal, banal, banal ang Panginoon Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap. Now, mga kapatid, 4 na pakpak yung binabanggit po sa 4 nilalang o nilalang. And 3 times, binanggit po nila yung salitang holy. Saan niyo po mababasa yan? Isaiah chapter 6 verse 2 hanggang 3. Ngayon, meron po tayong matututunan sa mga anghel na ito. Minsan dumarating ho sa atin,
Pastor, ito na naman ang himno na ating aawitin. Pastor, Alpha at Omega na naman. Pastor, dakilang katapatan na naman. Well, pag akyat ho natin sa langit, kagaya po na nakita ni Juan, ito ang paulit-ulit nilang naririnig. Holy, holy, holy. Kung ngayon pa lang mga kapatid, we have a bad attitude and a wrong attitude na nagsasawa ho tayo sa mga ilang himno, then we're not going to have any enjoyment pagdating natin sa langit. Dahil ito lang ang inaawit nila. Holy, holy, holy. And how many times? Araw, gabi. Ngayon, here's another question. Pastor, di ba kapag nasa langit ka, di ba walang oras doon? Wala nga. Then bakit binanggit araw at gabi? Araw at gabi represents some form of time-bound language. Pero we have to understand that ang pinapahiwatig po ng araw at gabi is everlasting worship. Okay? Hindi siya literal. Kasi ang liwanag ng Diyos. So araw at gabi is to be understood as timeless, eternal, everlasting, non-ceasing worship. Now, hanga po ako sa ating mga kapatid na Pentecostal. Kasi gawain din namin yon. They would worship God for 2 hours bago dumating ang pangangaral ng salita ng Diyos. And minsan ang iba natatagalan. But when you get to heaven, hindi ito sapilitan, kusa. At bakit ho nila nagagawa araw at gabi? Dahil namamangha po sila sa persona ng Diyos Ama. Kapag tayo ho hindi natin nakikilala ang persona ng Diyos na ating pinaglilingkuran, madali tayo magsawa. Pero habang nakikita mo ang kadakilaan ng Diyos na yung pinaglilingkuran, hindi ka magsasawa na bigyan po siya ng kapurihan. Dahil sino po ba ang nakaupo sa trono? Sabi ng Biblia, siya ay soberano. Siya ay napakaganda. Diyos ng katapatan. Mangiinig ka sa takot sa kanyang presensya. At nagmamahal po siya sa kanyang mga anak. Kaya karapat dapat po siya purihin at sambahin mga kapatid. Hindi dapat po apasok tayo sa simbahan, ang tagal naman na pagpupuri. Hindi ho. The reason why ito ang instruction ng Diyos sa loob ng simbahan is to prepare you for eternity. Because day and night, you will worship God. Now, I don't want you to miss this. Nung pinuri po nila ang Panginoon, dalawa po ang pagpupuri na binabanggit sa chapter 4. Yung unang pagpupuri, first, doxology, ay patungkol po to the holiness and power of God. Now let's look at the second doxology. Balikan po natin ang chapter 4, verse 9 hanggang sa katapusan. Chapter 4, verse 9 to 11. Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat, knows those 3 elements, sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, dumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono. At sinasabi, karapat dapat po kayong Panginoon namin Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Bakit ho? Dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan. The first doxology is about the holiness of God. The second, God as Creator. Now, ito ang nagtuturo sa atin na ang pagpupuri ay hindi lang po nakasentro sa isang gawa o katangian ng Diyos. Halimbawa, bakit tayo umaawit dakilang katapatan? Dahil ang Diyos ay tapat. Bakit ho tayo umaawit ng Amazing Grace? Dahil ang Diyos po ay punong-puno ng biyaya. Pero bakit inaawitan po ng mga ito ang Diyos bilang tagapaglikha?
or may likha ng lahat ng bagay is because they would not exist kung wala siya. Tayo po ba mga kapatid, natatandaan po ba natin when was the last time that we worship God bilang may likha ng lahat ng bagay? When was the last time that we worship God for His power and His holiness? The more that you understand the God of the Bible, the more your worship will deepen. The more serious you will become. Your commitment will be elevated to a higher degree. And the reason why nababawasan ang commitment ng tao is because they have a wrong view of God. Kapag hindi mo binabasa ang salita ng Diyos the way that we should, you will not know who God is. And the less you know about God, the more likely isasantabi mo siya for other things. Pero ang mga anghel, hindi sila makalayo sa presensya ng Diyos because they are captivated by the beauty and sovereignty of the Father. Yan ang Ama na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos Ama ng mundo ay iba. Isa siya, isang matandang lalaki na nakaupo sa trono, tapos mahaba ang balbas, puti pa. Hindi yun ang Diyos Ama ng Biblia. Ang Diyos Ama ng Biblia, look at this. 24 elders. Mataas na po ang kanilang katungkulan. The 4 living creatures. Nakakatakot po ang kanilang presensya. And yet, sabi ng Biblia, parehas po sila lumuhod sa Diyos. Kung ang mga banal na nilalang na ito ay lumuhod sa Diyos, tayo po ba mga kapatid may gaytong klaseng respeto sa Diyos? At aminin ho natin, there are times na hindi natin na ibibigay ang paggaling sa Diyos. Ano niyo po bakit? Dahil hindi natin siya nakikita eh. Pero there will be a time, mga kapatid, na makikita ho natin siya. And the Bible says, when we see Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Now, right before I come to a close, Pastor, anong ibig sabihin na hinagis po nila ang kanilang mga corona? Now, in the English text, this is very important. In verse 11, dun sa mga huling linya, it says, by your will they were created and have their being. O sa isang literal na salin, and by your will they are and were created. Now, perhaps ang nilalarawan po ng mga corona na hinagis po sa trono is another way of saying that these 24 elders, which are perhaps angels that represent the church, dahil nakita ho natin in chapter 2 and chapter 3 ng Revelation, ang isa sa mga gantimpala na ibibigay po ng Diyos sa mga magtatagumpay is that they will be blessed. They will sit on thrones. Yun ang nakalagay bilang pagpapala eh. Now, if these angels are in fact representatives of the church, or they represent the church, then it goes to show that yung kanilang paghagi sa mga corona is another way of saying, if it were not for you, wala kami dito. You deserve the glory. Kaya kami nakaupo dito, kaya kami nakasuot ng damit na puti, which represents purity and righteousness. Kaya kami may mga corona bilang gantimpala, is because of you. You are worthy. You are deserving. You deserve all the glory and the praise. No wonder why sinabi ng Biblia, God will not share His glory with any other. Kaya tatandaan po natin ito mga kapatid. Ang chapter 4 of Revelation, totoo. Nakasentro ang mga tao sa 24 elders, nakasentro tayo sa rainbow, sa lightning, sa lamps. But the whole message of chapter 4 is the glory of God. Yun ang ibig sabihin ng kabanata. Chapter 4. So chapter 4 is not about the elders. It's not about the rainbow. It's not about the angels or the 4 living creatures. It's not about that. Ang nilalaman po ng chapter 4 is, who is this God that controls the universe? Ngayon,
Kung ikaw ang isa sa mga 7 iglesia in chapter 2 and 3 at ibibigay ni Juan ang mensaheng ito sa kanila, what would be that impact? This is the impact. Kaya ang sumunod sa chapter 2 and 3 is the heavenly scene is because kahit dumaranas po ang iglesia ng pag-uusig, this is a reminder to them who is in control of the universe. Yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. And even if they die, they are still in good hands because the one seating on the throne or seated at the throne is the covenant faithful keeping God. So, if that was the message 2,000 years ago, ano po ang message sa atin ngayon mga kapatid? It's the same thing. Ano mang pagsubok na iyong harapin, ano mang trahedya na iyong danasin, just remember who is on the throne. Mawala man ang lahat ng bagay, remember who is on the throne. And when you understand who's on the throne, ano po ba dapat ang tamang pakikitungo sa Kanya? Worship Him as the holy faithful God and worship Him as the one who created all things. Sa gayon, ang buod ng chapter 4 is to properly worship God who's on the throne. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po of chapter 4 nitong gabi, hopefully hindi ho natin natutunan kung sino po ang identity of the 24 elders o kung ano nilalarawan po ng salamin o kung ano po nilalarawan ng rainbow. Ang pinaka-importante talaga in chapter 4, who is this God? Who is the Father na ating pinaglilingkuran? Kaya nais ko po to open up our Bible study platform sa mga may katanungan. Brother Joel? Yes. Pastor, yung tungkol doon sa yung mukha na tao, mukha ng hindi, yung mukha ng tao, yung anghel na mukha ng tao, tapos mukha ng Ox? taka, Agila? Aha. Ano ba yun? Literal na, na magiging yun ang talaga na nila o hinambing lang yun? That's a very good question, Brother Joel. I seriously do not know. I seriously do not know because here's the reason why. If I say that they are not literal, then I have to find in the Bible isang suporta that would say that they are in fact symbolic lang. Pero we have to understand that if it is literal, hindi rin po imposible because they are supernatural beings. Yeah, I know. Mga heavenly po sila. Pero nabanggit mo na it's about prophetic Yes. taka isang Yes. ang tawag niyo, dalawa yun eh. Mhm. Prophetic taka Yes. Yun, kung yun eh mahirap pa hindi mo maarok yung bababawang ko kasi arok malalim yun eh. Maabot. Hindi maabot yung ng ating isip yung gustong ipahiwatig Ni John. Ni John the Beloved. And that's absolutely correct. Alam niyo po bakit, Brother Joel? Notice how he says, the face was like. Hindi niya po sinabi, mukha talaga ng tao, but was like kasi, in John's view, this is something that's not natural eh. So he's trying to look for a language na may hahilitin tulad po niya yung mga nakikita niya. Now we can say that yung mukha po nila maari may nilalarawan. But if we're asking the question, are these literal angels? Then the answer is yes. They're literal angels. Pero kung may nilalarawan mo ang kanilang mga itsura, perhaps there is a meaning to it. Pero kung nakikita ho natin through the words of Christ that there are angels, nakikita din po natin sa Isaiah that there are angels, sa Ezekiel there are angels, then we have to take it literally that these are angels. Pero kung ano yung nasa kanila na may ibang paliwanag o larawan, that's up for interpretation. Yeah. One more. Yung may sinabi si Pablo sa Filipos na he makes himself lower than an angel. Yung may tinutukoy Sa Hebrews.
Sa Hebrew ba yun? Apa, yeah. Yung ba yung mayroong kinalaman doon sa mga elders na sinasabi? Yung Per- 24 elders? it's possible. Kung sila'y mga anghel. Kung sila'y mga anghel. Kasi ang pinaghugutan po doon sa Hebrews ay yung Salmo 8:5, if I'm not mistaken. Ngayon, sa Salmo 8, we're gonna be a bit technical po dito. Ang konteksto po noon is referring to man in the plural. Men, not man, but men. Subalit, nung hinugot po ito ng mga ngaral ng Hebrews, iniba po niya from plural into singular. Ngayon, the reason why he does that is because ang konteksto po ng Salmo 8 is that si Adan, bilang federal head ng lahat ng tao, pagdating kay Kristo, in-apply ng mga ngaral ng Hebrews po yung Salmo 8 kay Kristo because kung si Adan is the federal head ng lahat ng tao, men, si Kristo is our head in the New Testament. Pero yung head po natin is made a little lower than the angels, speaking about His incarnation. Okay. Yeah. So, if you're asking the question, may kaugnay po ba yan sa 24 elders? Perhaps, kung sila'y mga anghel talaga. So hindi pa natin alam yung sinasabi sa Hebrew na he make himself lower than an angel. It's literal na talagang nagkatawang tao ho ang Panginoon nag-anyong alipin. Okay. So he was much more lower than the angels kasi angels are heavenly, they're powerful than men. Yun ang Yeah. talagang tinutukoy. Yes, yes. Hindi yung the 24 elders. Again, kung sila'y mga anghel, then bahagi na rin po sila doon. Kasi may mataas po sila katungkulan ho eh. Right? So, yeah, that's what I would say. Yeah. Okay? Anyone else? Yes. So, regarding about worship, as human, may mga pagkakataon talaga na nasasabi natin, may mga tao talaga nagsasawa magpuri. But then, let's admit this na tao tayo, napapagod, and hindi ko sinasabi nagsasawa. Not unless God inspired you, then talagang wala kang sawang magpuri sa Panginoon. Because if you encounter like communicating with God, timeless. So na I believe, kasi kung ikaw mismo nakaranas ka ng gano'n, masasabi mo na hindi ka magsasawang magpuri sa Panginoon. And beside, kung nasa langit ka, iba yung Exactly. nature Yep. dahil Yep. spirito yun. Mhm. I believe that God gave them to do that kasi yun ang design ng Diyos para sa kanila. Yep. So, masasabi ko bakit gano'n ang tao nagsasawa minsan magpuri because They're in the flesh. yeah, that's the They're in the flesh, yeah. yeah. And again, sabi nga din po ng Biblia sa unang Korinto 13, hindi pagganap ang ating kaalaman. Yeah. So, darating pa lang ho yun kapag dumating na yung ganap na panahon, which is the second coming of Christ. So, the reason why nagsasawa nga ho tayo is because of the flesh. It's of the flesh, right? Pero totoo po yung sinabi ni Papa that when we get to heaven, iba po ang realm ng heaven, iba ang realm ng earth. In heaven, we're time-bound, we're timeless. We're not bound by time. Okay? Anyone else have any questions? Yes, Tay. Sige pa. Doon sa nabanggit mo kanina, Pastor, sa Payag chapter 11, yung dalawang witnesses, Yes, yes. yung two olive trees and two lampstand. Maraming nagre-represent na tao eh. Ay nagsasabing si Old Testament na si Enoch, And Elijah. saka si Elijah, dahil hindi daw nakaranas, hindi namatay. Mhm. May nagsasabing Moises, Elijah. May nagsasabing James and John. May nagsasabing Peter, Paul. Sino ba talaga ang... Yeah. Well, I would say, Tay, it all depends on your... Kasi this has a lot to do with your eschatological view. In my understanding ho, kapag binasa ang chapter 11, yung dalawang saksi, sabi ho doon, may dumalabas po na apoy mula sa kanilang bibig. Pangalawa, nagpapaulan po sila at tinitigil din nila ang ulan for 3.5 years. So dahil po ang chapter 11, humuhugot po ito sa lumang tipan, most likely, kaya nasasabi po ng ilan that si Elijah ho yun,
And perhaps Moses is because si Elijah, yung propeta na makikita ho natin sa Lumang Tipan, na pinatigil po niya ang ulan eh. However, natupad na ang nilalarawan ni Elijah nung dumating si Juan Tagapagbautismo. Now, in the case of Enoch, Enoch is a good example that siya po ay isa, bahagi po dito si Elijah, na hindi pa ho nakaranas ng kamatayan. That's true. Totoo po yun. Pero we also have to take into consideration that kung ang Revelation ay naisulat po sa pamagitan po ng estilo of apocalyptic literature and it's symbolic, then we have to take into account that posible po ba that may nilalarawan ang dalawang saksi. Ngayon, ang tanong ho dito, bakit dalawa hindi tatlo o apat? Bakit dalawa? It is to my understanding, and I could be wrong, it is to my understanding that ang nilalarawan po ng dalawang saksi are two things. Number one, inuutos po sa aklat ng Deuteronomio that sa bawat sasabihin mo mula sa Diyos o anumang bagay, kailangan may dalawa o tatlong saksi. Pangalawa, perhaps this could represent the church. The two witnesses may in fact represent the church. Now, what makes it difficult kung bakit po madali tanggapin that they are literal people is kasi sabi nga ho doon, namatay ho sila. At ang kanilang katawan ay hinayaan na lang ilagay sa kalye. And then after 3.5+ days, bumangon po sila. If this interpretation is correct, that it represents the church, maaari ang nilalarawan po ng kanilang pagkamatay-tay is not referring just to one specific time, kundi ang nilalarawan po noon is sa bawat Kristiyano na pinapatay noon hanggang ngayon, yun ang nilalarawan po noon. And yung kanilang pag-akyat could perhaps represent the resurrection that is to come. But yun po ay isang interpretation po doon. As of now, I am still leaning towards a representation po of the church, pero I'm also open that it can refer to two literal people. Kaya lang, given that Revelation is apocalyptic, maari symbolic po siya. Maari po symbolic. Pero I'm very open. Kaya lang, kailangan ko suriin maigi kasi ang tanong ho dito, bakit kailangan limitahan yung dalawang saksi kay Moses at si Elijah? Why not John the Baptist? Yun din ang pananaw po ng iba. Why not Melchizedek? Or why not Abraham or Jacob? So, it's a very difficult interpretation. Very difficult. Sa sinasabi ni Biblia na yung mga taong hindi nakaranas ng kamatayan, di ba? Yeah. So, siyempre, dalawa lang naman na pwedeng itukuyin dyan. Yeah. But I would also argue on a positive note. There's nothing also na sinasabi sa Biblia that all men has to die. Yeah, that's right. Halimbawa, at the resurrection, o sa pagbabalik ni Kristo, sabi doon sa 1 Thessalonica 4, and we which are alive and remain shall be caught up. So it doesn't necessarily mean na kailangan mamatay upang gamitin ng Diyos. So if we take that into consideration, we can just simply say that ito talaga ang disenyo ng Diyos eh. There will be people na hindi namatay, pero kagaya nga po na sinabi ng Panginoon kay Pedro, nung tinatanong niya ang Panginoon sa John chapter 21, sabi niya, Panginoon, ano mangyayari kay Juan? So sabi po ng Panginoon, that's none of your business. Right? So, whether a person dies or whether they remain alive, may plano ang Diyos para sa kanila. But again, I'm open. But we still have to study it. Okay? Anyone else have any other questions about sa napag-aralan? Opo, ma. Di ba sabi naman sa Biblia, may mga bagay na mananatiling lihim sa tao pero lantad sa Yes Diyos. po, yes. So malalaman lang natin talaga yun pag tayo din nakarating na doon Yeah. sa langit. Kasi very limited lang yung ating, although ginagamit yung mga scholars and everything na explain. Pero ano lang yun eh, not enough knowledge. No. Pero yung perfection talaga, yung talagang katotohanan, malalaman natin kung nandun. Kaya tignan niyo ho, mga kapatid, thank you for that, Mom. Tignan niyo ho, when we study Revelation 4, tignan niyo po yung hindi nagiging malinaw sa lahat ng Kristiyano. Identity, ang ibig sabihin nito,
ang ibig sabihin niyan. But when it comes to understanding the worship of God, malinaw yun sa lahat ng Kristiyano. Because sa disenyo ng Diyos, He wants to make us understand yung mga essential at hindi ma-perfect ang non-essentials. So yung essential po dito in chapter 4 ay malaman po natin sino ba ang dapat sambahin. The one on the throne. Ngayon, kung nais ng Diyos na ipaalam sa atin with 100% clarity kung ano nilalarawan ng mga ito, He would have done so. Pero pinagdedebatean pa rin. Bakit ho? Because in the design of God, all that matters is worshiping the one true God. Yun talaga ho yun. Now, could I be wrong here? Absolutely. I could be wrong kasi I'm not 100% accurate because I'm not God. Pero kagaya nga ho na nabanggit kanina, when we get to heaven, all things will be made clear. Okay? Anyone else have any other questions? Okay? Well, kung naging klaro na po ang ating pag-aaral nitong gabi, magbigay na ho tayo ng doxology sa ating Ama na nasa langit.